problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa pag-thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uurong, maski style, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na, abot ang pangarap basta pwede ka. Maski TV, tara na, makiray, good thinking everything, walang imposible. Sa channel, ikaw ay inspired, kaya natin to. Good morning guys, Matsuki TV. Service tayo ng isang top load washing na automatic. Ayaw daw tumigil yung tubig kahit nagwa-washing, kahit nagda-dryer, tuloy-tuloy daw ang tulo ng tubig. So pag hindi pinatay sa gripo ay mag-overflow. So tingnan natin guys. Ginawa ko itong nakaraang 2 months ago yata. Pero sira nito yung balancer, na putol yung rod. So ngayon naman ayaw na daw tumigil yung tubig. So punta natin guys, dito na tayo. Katagan natin si Bossing. Ito. Pag nakabukas yun, automatic tumutulo. Kahit napatay ang ano. Sige. Sayan natin. Natanggal ko natin ito. Niligram ko, diba? Kasi yung madalas to marumi. So baklasin natin to. Ayun sa mo ko. Ha? Ang linaw ng camera. Oh, ano to eh. Pang ano ko talaga to, pang video talaga to eh. Poco X3. So voice over tayo guys dahil may karaoke na naman sa kapitbahay as usual. So umpisa na natin pagbukas nitong inlet valve. So karamihan ng tornilyo ng inlet valve ay 4. So ito naman ay 6. Meron namang klaseng inlet valve na clip lang, inisikwat lang. So ito buksan natin. So sa part na to, dahil voice over tayo, nag-test muna ako gamit ating tester. Sinukat natin ang resistance ng kanyang inlet valve kung okay pa dahil ito ay AC. So lumabas sa tester ko kanina is 4.2 kilo ohms. So kaya ibig sabihin good pa kasi ang inlet valve na AC ay nagre-range siya ng 3.8 hanggang 5.2. So ito pasok pa siya. So ayan, ayun nakita nyo na yung laman, ayan yung pinakang goma. So isa na guys at nagkamali ako ng tutok ng camera. So hindi ko na ipakita maigi yung pagbubuklas niya. So dahan-dahan tayo dahil may spring yan sa loob. So ayan, nililinis ko na yung mga dumi. Ayan, napakadumi ng loob kaya nahihirapang magsara yung pinakang valve, pinaka inlet valve niya. Kaya tuloy-tuloy ang tubig sa pag-agos, kahit nagda-dryer, kahit nag-wash, tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok ng tubig. Ayan, kahit napatay nga ang washing machine ay tuloy pa rin ang tulo ng tubig, maliban na lang kung isasara mo sa main na faucet. So ayan, nililinis ko yung pinakang critical dyan dahil andyan yung may maliit na butas na 2 piraso na halos sa karayom. So ayan ang mga dapat linisin dahil nakita nyo nangingitim-itim na yung tubig na pinalilinis ko dahil sobrang dumi ng loob ng inlet valve. So ayan, tutusukin ko yan ng perdible mamay ay ng karayom. Ayan, so ayan, pati yan nililinis ko, gumamit ako ng earbud. At kitang-kita nyo naman yung dumi. Grabe, naka-4 na earbuds sa ginamit ko dyan para lang malinis yung mga sulok-sulok sa loob. Mahirap kasi abutin ng sipilyo yan, kaya kailangan natin ng earbuds. So kailangan malinis natin lahat para mawala lahat yung mga bumaharang doon sa pinakang goma na yon kanina, yung gasket na kulay itim, sobrang dumi, pero plastic talaga na puti yun. So ayan, so
Tsagaan lang to guys. Pwede naman tong kung meron kayong time, bumili na lang kayo ng bago, pero nalilinis naman yan guys. So magkaroon kayo ng ganito experience, linisin nyo yan. Pati yan, sinama ko na rin yan, yung pinakang inlet mismo. Yan, dyan natin kinakabit yung pinakang hose ng tubig galing sa faucet natin. So kailangan malinis natin ng maigi. Ayan. So ayan, pati yan, siyempre yung loob niyan, meron pa isang filter dyan sa loob na yan, hindi ko na tinanggal dahil makalawang. Hindi ko na sinundot ng sinusundot ko dati ng ano yan, ng perdible, kaso lang malutong na, delikado. Pag nabutas natin yung, kasi wala tayo papalit dyan, so sinaga na lang natin yung bristle ng spilyo para hindi masyado siya mabutas. So ayan, siyempre linisin natin, may punasan natin lahat ng mga parts na natin pinagtatanggal. So ito naman, yan, karamihan pag nagbabara yan, pag galing sa gripo, siyempre yung papasok yung tubig dyan, may screen din yan. Siyempre kailangan malinis natin maigi para wala namang magbabara kung sakaling magbubukas tayo ng gripo papasok ng washing machine. So ito naman yung pinakambal, malinis na. So andyan na yung spring, nilagay ko na sa loob. So paglalagay nito, yung may parting goma, yan yung hinahawakan ko na yan, goma kasi yan na puti. So yan ang nasa taas. Ayan, kailangan yan ang nasa taas. Huwag kayo magkakamali dahil hindi gagana yan, singaw yan pag baliktad. So ayan, so isasalpak na natin. Ayan, so ayan, nakatakip na naman dahil nawawala ako sa camera ko dahil madilim dito. Actually inilawang ko lang ng isang cellphone yan. So ayan, tutunin nyo na natin guys. Ganun lang kasimple dahil once na may dumi yan, babara dun sa balit na butas yung tinuro ko sa inyo, ay mahirapang magsara yung tubig. Kaya tuloy-tuloy yan ang nangyayari kahit na hindi nakasaksak yung washing machine natin, basta nakabukas yung gripo, automatic tuloy-tuloy yan, hindi yan mag-i-stop hanggang mag-overflow ang ating tubig sa ating washing machine. Ayan, so ganyan lang guys gagawin natin, overall lang. Pero kung kagaya na sinabi ko sa inyo, kung pag-tester nyo kanina at mataas ang reading na nakuha nyo, mataas sa 5.2 o kaya mababa sa 3.8, ibig sabihin nung sira na po ang ating inlet valve. Ayan, so tapusin lang natin ang pagtutornilyo para maisalpak na natin, matesting natin. Ayan, mahirap talaga nagdadabing na lang kasi nga doon sa ginagawan ko kanina sa bahay, napakaingay, nagbibideo ko sila. So ayan, last screw na yan, higpitan natin. So ayan, siguro din lang natin na tuyo bago natin ibalik. So ayan na, sasalpak na natin. Ayan, madali lang naman guys, basta pinakang number 1 dyan ay videohan nyo, kaya picturean nyo habang nagkakalas kayo para meron kayo reference just in case na malito kayo kapag babalik ng parts ng ating inlet valve. Ayan, so ayan, sinalpa ko na. So tornilyo lang natin, dalawang tornilyo lang naman yan guys, yan magkabila para matesting natin. May kabit natin yung 4 na wire. So ang wire nito ay palibasa AC, pwede namang baliktaran yung kulay na yung nakalagay dyan na wire. 4 ang tinanggal ko, pero mas maganda ko ibalik natin sa dati kung saan sila nakapwesto yung mga wire na yan. So ayan, kinakabit ko lang. Ayan, so ayusin lang natin ang pagkabit at pag medyo maluwag yung pinakang connector na yan, ay ipitin lang natin ng konti ng long nose para sumikip. Kailangan kasi masikip yan para hindi nagiinit yung wire. So yan, last na yan. So ikabit na natin dyan yung hose para matesting. So natin tubig. So natin guys ang tubig, sana hindi tumulo. Ayun, wala ng tulo. Wala yan, wala oh. So, okay na siya. So saksak natin para malaman. Ayun, saksak na. Okay. Power. Start. Yun, masok na.
Hintayin natin mag-stop. Tuloy pa rin guys, ayan. Sana huminto. Kailangan huminto siya. So ayun guys, nagwas na siya at huminto na rin yung pasok ng tubig. Ayan. Inlet valve ay gumana na. Ayan. Okay, takpan na natin guys para okay na. Ngayon may tornilyo, may screw naman ako dito, boss. Dito ninyo. Meron. Pakihugot mo na lang. So ayan guys, pinatay na pero hindi na tumutulo ang tubig. Ang problema kasi kahit na naka-off o kaya naka-pause, ganun din. Tumutulo ang tubig. So ngayon hindi na. Ayan. So solve na ang problema ni bossing. Takpan na lang natin. Stop lang naman yan. Ito hindi ko masyado inigpit ha. Ganyan lang. Para hindi masyado parusap kung sakali maglilinis ka. Pwede mong gawin yon mga every 3 months. Tanggalin mo. Kung yung ginawa ko, linisin mo. Pero tatandaan mo kung paano pag... Oo. Picturean mo muna bago mo baklasin. Para sure. Lalo yung wiring. Bagay yung wiring 220 walang problema. Ang mahirap pag yung 12 volts. May negative positive eh. Ang 220 naman kahit magkabaliktad yung kulay-kulay. Kaya lang sinunod ko para sure. Ayun guys, tapos tayo ulit. So, nagawa natin ng paraan yung kanyang Whirlpool automatic washing machine na ayaw tumigil ang pagpasok ng tubig. So, yung water inlet valve, dun tayo nagka-problema. So, at natsambahan naman natin sa tulong ng ating mga kapwa vlogger na magagaling.